Nasa labas si Elias at hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Sa gulat ko kaagad kong kinarga si Baby Elizabeth at mabilis akong pumasok sa loob ng bahay. Huli na nang maisip ko na anak pala siya ni Mommy Miracle at posible palang masusundan niya ako dito mismo sa loob ng bahay. Iha, anong nangyari? Teka lang, bakit karga mo ang apo ko? May problema ba? Seryosong tanong ni Mommy Miracle. Pababa siya ng hagdan samantalang paakyat naman ako dahil balak kong magkulong sa silid na gagamitin namin ngayong gabi. Nasa labas po ang anak nyo. Si Elias, mahina kong sambit. Saglit itong natigilan bago tumango-tango. Ano ngayon kung nandyan siya? Iha, huwag kang matakot sa kanya. Useless din naman kahit makita ka niya dahil hindi ka din naman niya maalala, seryosong sambit nito sa akin. Kaagad na bumaha ang lungkot na nararamdaman sa puso ko. Kaagad kong naibaba si Baby Elizabeth at tinawag ko si Katrina na iakyat niya muna ang bata sa kwarto at susunod na lang ako. Kaagad naman itong tumalima at nang makaalis na si Katrina, kasama ni Baby Elizabeth, muli kong hinarap si Mommy Miracle. Bakit ba ako natatranta? Hindi nga pala ako maalala ni Elias at kahit na siguro maalala niya pa ako, malabo nang maging kami. Binigo niya ako. Masyado niya akong sinaktan at kaya ako nandito sa bahay na ito dahil kay Baby Elizabeth. Iyon lang at wala nang iba. Sorry po. Nanataranta lang ako, mahina kong sambit. Kaagad namang hinawakan ni Mommy Miracle ang kamay ko at nakangiti akong tinitigan. Huwag mong kalimutan na kahit na ano pa ang maging desisyon mo, suportado kita sa lahat ng oras. Anak ko si Elias pero ikaw naman ang ina ng apo ko. Babae din ako at kung ano man ang nararamdaman mo ngayon, naiintindihan ko, seryoso niyang sambit. Isang tipid na pagtango ang naging tugon ko sabay ngiti. Thank you, Mom. The best po talaga kayo. Salamat dahil naunawaan niyo po ang sitwasyon ko, nakangiti kong sambit. Marami ka nang naranasang hirap at ayaw ko nang dagdagan pa iyon, iha, nakangit nitong sambit. Pasimple kong nahila ang kamay ko na hawak niya nang mapansin ko na sabay na pumasok ng bahay si Elias at Christopher. Mom! Narinig kong tawag ni Elias sa mommy niya at humalik pa ito sa pisngi nito. Pasimple naman akong napatitig kay Elias at lalong nadagdagan ang lungkot ng puso ko nang mapansin ko na halos wala man lang ipinagbago dito. Lagpas-lagpasan din ang tingin niya sa akin. Nawalan siya ng alaala at mukhang hindi na din yata ako kilala ng puso niya. Sa isiping iyon, pigil ko ang sarili ko na maluha. Nangako na ako sa sarili ko noon pa man na hindi ko na siya iiyakan pa. Na hindi ko na iiyakan pa ang mga nangyari sa amin dahil naka-moved on na ako. Tanggap ko na sa sarili ko ang lahat at kahit na habang buhay niya akong hindi maalala, ayos lang. Ang importante, kasama ko palagi ang anak kong si Baby Elizabeth. Himala, napadalaw ka yata. Mabuti naman at nakawala ka sa praning mong ka-live-in. Seryosong sagot ni Mommy Miracle sa anak niya. Hindi ko naman mapigilan ang maikuyom ang kamao ko. Masakit isipin na ang taong muntik na kumitil sa buhay naming dalawa ni Elizabeth ay ka-live-in na ngayon ni Elias. Grabe kung magbiro ang tadhana. Sobrang sakit at nakakabaliw. Mom, please, huwag niyo naman pong pagsalitaan ng ganyan si Rebecca. Alam niyo naman po ang sitwasyon ng anak namin na si Liam, di ba? Nakikipaglaban siya sa sakit niyang leukemia, kaya siguro apektado din ang mental health ni Rebecca. Narinig kong sambit ni Elias na parang isang patalim na sumaksak sa puso ko. Pigil ko ang sarili ko na sumabat sa pag-uusap nila. Talagang ipinagtanggol niya pa ang babaeng iyon? Shit! Ang sabihin mo, baliw talaga ang babing iyon. Nako, Elias, once na hindi pa bumalik ang alaala mo, tapos pakasalan mo ang babaeng iyon, itatakwil talaga kita. Alam mo naman na noon pa, hindi ko na siya gusto para sa iyo, seryosong sagot naman ni Mommy Miracle dito. Pagkatapos noon, tumitig siya sa akin kaya kaagad akong nag-iwas ng tingin sa kanya. Ayaw kong ipakita kay Mommy Miracle na apektado ako sa mga naririnig ko ngayon. Ayaw kong ipakita sa kanya na hanggang ngayon, nagdurusa pa rin ang puso ko sa mga nangyari. Okay, promise, walang kasalan na mangyayari hangat hindi bumabalik ng 100% ang alaala ko. Promise po kaya huwag na kayong magalit sa akin. Kaya nga ako pumunta dito sa bahay para magkaroon ng peace of mind tapos papagalitan niyo din pala ako. Nakangiting wika ni Elias at niyakap pa nito ang kanyang ina at hinalikan sa noo. Dapat lang.
Abat tigilan mo na ang magpapaniwala sa lahat ng mga sinasabi ng Rebecca na iyon dahil pinapaikot ka lang noon, seryosong bigkas ni Mommy Amery. Niyakap din nito ang anak at tinapik pa nga sa likod. Thank you, Mom. Pasensya na po kung medyo nawalan akong time sa inyo nitong mga nakaraang taon. Sobrang busy po kasi dagdagan pa na nagkasakit ang anak ko, nakangiting sagot ni Elias. Anak niya? Ang tinutukoy niyang anak ay ang anak nilang dalawa ni Rebecca. Hindi nag-i-exist sa isip niya ang anak namin na si Baby Elizabeth. Excuse me po, pupuntahan ko lang po ang anak ko sa kwarto. Hindi ko napigilan pa at sumabat na ako sa pag-uusap ng mag-inang Mommy Miracle at Elias. Kapag patuloy pa kasi akong makikinig sa pag-uusap nila, mas lalo lang na masasaktan ang puso ko. Puro na lang kasi pagtatangol kay Rebecca ang naririnig ko mula sa bibig ni Elias. Masyado nang masakit at hindi ko na kaya pang pakinggan. Okay. Sige, iha. Ipapatawag na lang kita mamaya kapag kakain na tayo ng dinner, nakangiting wika ni Mommy Miracle. Isang tipid na pagtango ang naging sagot ko bago ako nagpasyang umalis. Niliingon ko pa si Christopher bago ako umakyat ng hagdan at nang mapansin kong tipid itong ngumiti, isang malungkot na ngiti din ang gumuhit sa labi ko. Pagkatapos noon, dire-diretso na. Akong umakyat sa second floor ng bahay at pumasok sa kwarto kung saan nakatakda naming tulugan ngayong gabi. Naabutan ko si Elizabeth at Katrina na parehong nakatutok ang mga mata sa telebisyon, kaya hindi ko mapigilan ang mapangiti. Hanggang ngayon, kitang-kita ko pa rin sa dalawa ang pagkasabik sa mga palabas sa telebisyon. Cartoons, movie at pambata ang mga pinapanood nila, kaya ayos lang. Nagpa siya akong dumiretso ng banyo. Gusto kong maghilamos para kahit papaano, mapreskuhan ang takbo ng isipan ko. Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin ako makapaniwala na muli kong nakaharap si Elias. Iyon nga lang malaki na ang ipinagbago ng lahat. Hindi niya ako kilala at wala na din akong balak pang magpakilala sa kanya, dahil wala na din naman akong balak pang muling ibalik ang nakaraan namin. Matagal lang tapos iyon. Masyado nang maraming luha ang pumatak mula sa aking mga mata. Masyado nang nadurog ang puso ko at ayaw ko nang balikan pa ang lahat-lahat. Pagkapasok ko sa loob ng banyo, malungkot kong tinitigan ang sarili kong reflection sa salamin. Ipokrita ako kung hindi ko aminin sa sarili ko na hindi ako nasasaktan sa mga nangyari. Hindi ko na pinigilan pa ang pagpatak ng luha mula sa aking mga mata. Masakit pa rin pala at hindi ko alam kung kakayanin ba ng puso ko na palagi siyang nakikita. Nasa ganoon akong huwesyo nang marinig ko ang pagkatok ng kung sino sa pintuan ng banyo. Dali-dali akong naghilamos bago ako nagpasyang maglakad patungo doon para buksan kung sino man ang kumakatok. Ate, kakain na daw po ng dinner, nakangiting wika sa akin ni Katrina. Kaagad naman akong tumango. Okay, hintayin niyo lang ako saglit. Tatapusin ko lang ang paghihilamos ko, nakangiti kong sambit pagkatapos noon, muli kong isinara ang pintuan ng banyo. Muli akong naglakad patungo sa lavatory at muling naghilamos. Nagpasya din akong magpatak ng eyemo sa mga mata ko para hindi mahalata na galing ako sa pag-iyak. Pagkatapos noon, pinatuyo ko ang aking mukha gamit ang facial tissue. Sinuklay ko ang aking buhok at nagpaskil ng ngiti sa labi bago ako lumabas ng banyo. Naabutan ko si Katrina at Baby Elizabeth na halatang hinihintay ako kaya kaagad ko na din silang yaya pababa. Hinawakan ko ang anak ko sa kamay para alalayan bago kami tuluyang lumabas ng silk. Mabilis lang din naman kaming nakakarating ng dining area, kung saan naabutan namin si Mommy Miracle at Elias na halatang kami na lang ang hinihintay. Hinanap ng paningin ko si Christopher pero mukhang nakaalis na yata. Kung hindi lang ako nakao kay Mommy Miracle kanina na dito kami matutulog, baka umuwi na din ako ng bahay. Hindi talaga kasi ako ready na makaharap si Elias. Good evening po. Sorry po kung naghintay kayo sa amin, may pilit na ngiti na nakapaskil sa labi ko habang sinasabi ko ang katagang iyon. Sabay pa silang dalawa ni Mommy at Elias na napalingon sa amin. Ayos lang, iha. Sige na, maupo na kayo para makakain na tayo, nakangiting sagot ni Mommy Miracle. Sininyasan ko si Katrina na maupo pa samantalang inuna ko munang asikasuhin ang anak ko. Pinaupo ko muna ito sa isa pang bakanting upuan bago na din ako naupo sa tabi nito. I think kailangan natin bumili ng child's chair. Hindi ba mahihirapan si Baby Elizabeth sa pwesto niya? Narinig kong tanong ni Mommy. Nag-angat ako ng tingin at nakangitong umiling. Ayos na po din eh.
Sanay si Elizabeth sa mga ganitong upuan sa kasusubuan ko naman po siya nakangiti kong sagot. Habang sinasabi ko ang katagang iyon, hindi ko mapigilan ang mapasulyap kay Elias at huling-huli ko siyang kung paano niya ako titigan. Tulong ng pinsan kong si Christopher, maayos kaming nakarating ng bahay. Iyon na lang, hindi ko maiwasan na magulat nang may maabutan kaming isang bata at dalawang babae. Hindi ko alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko dahil habang tinitigan ko ang bata kanina at ang babaeng nagngangalang Amery, hindi ko mapigilan ang makaramdam ng kurot sa puso. Nasasaktan ako sa hindi ko maintindihan na kadahilanan. May bahagi ng puso ko na nagsasabi na lapitan siya at tanungin kung sino siya at ano ang ginagawa niya dito sa bahay ni Mommy. Simula noong nagkamalay ako sa hospital dulot ng aksidente, ngayon ko lang nakita ang babaeng ito. Hindi ko din siya maaalala. Maaring kulang pa ang mga alaala na pumapasok sa isipan ko. Hindi pa kasali ang tungkol sa babaeng Amery ang pangalan pero bakit ganito? Bakit parang gusto ko siyang lapitan at yakapin? Kaya lang, syempre nag-aalangan ako. Hindi ako dapat gumawa ng mga bagay na hindi magugustuhan ng kapwa ko. Isa akong doktor na nagmamay-ari ng hospital at may fiancé na din ako. Iyon ay si Rebecca. Habang naghihintay kami sa sinasabi ni Mommy na bisita niya dito sa dining area, hindi ko mapigilan na tanungin ito. Kung sino si Amery sa buhay namin at ang batang kasama nito. Si Amery ay isang malapit na tao sa puso ko. Huwag mo nang tanungin kung sino sila dahil hindi mo din naman siya maaalala, seryosong naging sagot ni Mommy sa akin. Sa bagay, tama siya. Hindi ko din naman maaalala ang lahat-lahat at siguro useless lang ang alamin kung sino ba talaga si Amery. Baka anak lang ng ilan sa mga malapit na kaibigan ng pamilya at nagbabakasyon lang dito sa bahay. Ayaw ko nang dagdagan pa ang mga alalahanin ko. Ang laki ng problema ko tungkol sa sakit ng anak kong si Liam at hindi na ako gagawa pa ng mga bagay na siyang maging dahilan para magselos na naman ng sobra si Rebecca. Ayaw ko na ng gulo at ayaw ko na din sanang mabalitaan pa na may susugurin na namang babae si Rebecca dahil nagsiselos na naman ito. Halos 5 minuto din kaming naghintay dito sa dining area sa pagdating ni Amery kasama ng anak nito at isa pang babae nang sa wakas dumating din sila. Kagaya kanina, hindi ko mapigilan ang pakatitigan itong si Amery. Pilit kong inaalala kung sino ba siya hanggang sa mapako ang tingin ko sa batang babeng kasama nito. Ang cute nitong tingnan. Lalo na nanginityan ako nito. Napaka-genuine ng ngiting iyon na parabang may isang mainit na bagay ang biglang humaplos sa puso ko. Let's eat na. Katrina, huwag kang mahiya ha? Kumain ka lang, nakangiting wika ni Mommy sa babaeng nagngangalang Katrina. Ngayon ko lang din siya nakita kaya alam kong estranghero siya sa akin. Pero si Amery, feeling ko nagkita na kami noon pa man. Familiar siya sa akin at may kakaiba akong nararamdaman sa puso ko sa tuwing tinititigan ko siya. Amery, ihatikman ko ang relyeno. Hindi ba't paborito mo ito dati, nakangiting wika ni Mommy. Walang kakurap-kurap akong nakatitig kay Amery na parabang ayaw ko nang mawalay siya sa paningin ko. Salamat po, Mom. Opo, paborito ko po ito. Bago ako babalik sa trabaho ko, baka gagawa muna ako ng ganyan dahil paborito din yan ng anak kong si Elizabeth, nakangiti nitong sagot. Hindi ko mapigilan ang mapalunok ng sarili kong laway habang nakatitig ako sa mamula-mula niyang labi. Alam kong natural na kulay iyon at walang bahid na lipstick. Wala sa sariling napainom tuloy ako ng tubig dahil bigla akong nakaramdam ng pagkauhaw. Shit, ano ba ang nangyayari sa akin? Bakit habang tumatagal nakaharap ko ang babaeng ito, bakit pagulo ng pagulo ang nararamdaman ng sistema ko? Babalik ka na ng trabaho. Ibig sabihin ba niyan, papasok ka na ulit sa hospital? Seryosong tanong ni Mommy dito. Nakangiti namang tumango si Amery. Opo, Mom. Sayang naman po ang pinag-aralan ko kung hindi ko gagamitin. Pinaghirapan ko po ang kurso ko ng ilang taon kaya dapat lang na mapakinabangan ko din, nakangiti nitong sagot. Hospital. Isa ka bang nurse, hindi na ako nakatiis pa. Sumabat na ako sa uspan nila. No. I am a doctor. Pediatrician. Kaswal pero maiksi nitong bigkas na parabang napipilitan lang siya na sagutin ako samantalang kung si Mommy ang nagtatanong sa kanya, buong giliw niya itong sinasagot. Tamang-tama. Naghahanap ng dagdag na pediatric doctor ang hospital na pag-aari ko. Pwede kang mag-apply, nakangiti kong sambit. Gusto ko kasing palawigin ang pag-uusap namin dahil feeling ko, kilala namin ang isa't isa.
I am sorry, Mr. Valdez, pero may hospital na akong mapapasukan. Thank you na lang sa magandang offer, nakangiti nitong bigkas. Sa hindi malaman na dahilan bigla akong nakaramdam ng lungkot. May hospital na siyang mapapasukan. Well, wala na akong magagawa pa kundi tangapin ang katwiran niya. Alangan namang pilitin ko siya, di ba? Tahimik kong pinakiramdaman si Mommy pati na din si Amery. Maayos silang nag-uusap at halatang magkasundo sila. Ang ipinagtataka ko lang ay kung sino ba talaga siya sa buhay namin. Ibang-iba kasi ang pakikitungo ni Mommy kay Amery kumpara kay Rebecca, gayong kung totoosin, may apo siya kay Rebecca. Sa bagay, hindi ko naman din kasi siya mapipilit na magustuhan si Rebecca. Noon pa man, may attitude na si Rebecca na hindi katagangap-tangap. Siya nga pala, nakausap mo na ba sila Jennifer pati na din si Veronica? Narinig kong tanong ni Mommy kay Amery na noon ay todo asikaso sa anak niya. Sinusubuan niya ito na para bang isa siyang mabait at mapagmahal na ina. Malayong malayo kay Rebecca na kasambahay ang nag-aasikaso kay Liam sa kabila ng karamdaman nito. Hindi pa po, Mommy. Pero balak ko pong makipagkita sa kanila bago ako mag-start sa work ko, narinig kong sambit ni Amery gamit ang malumanay niyang boses. Hindi naman maalis-alis ang pagkakatitig ko sa kanya. Hindi ko alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Habang nagtatagal kasi na nakatitig lang ako kay Amery, lalong nadadagdagan ang kakaibang nararamdaman ng puso ko. Nasasaktan ako na hindi ko maintindihan. Ganoon ba? Tiyak na matutuwa sila kapag malaman nila na nakabalik ka na, narinig kong sambit ni Mommy. Hindi na umimik pa si Amery at nag-focus na lang siya sa anak niya. Nanatili naman akong tahimik at tamilmil sa pagkain. Panakanakang nahuhuli ko si Mommy na pasulyap-sulyap sa akin na para bang may gusto siyang sabihin. Gayunpaman, ipinagkibit balikat ko na lang iyon dahil alam ko naman na wala akong rights para sumabay sa usapan nila. Natapos kaming kumain at mabilis na nagpaalam si Amery na aakyat ng kwarto. Isa lang ang paapansin ko dito sa buong oras ng pagkain namin, hindi niya ako kinakausap at wala din palang pagpapakilalang formal si Mommy sa amin sa isa't isa. Na nag-umpisa at natapos kaming kumain na naging estranghero kaming dalawa ni Amery sa isa't isa. Mom, Hushi. Sino si Amery sa buhay natin? Seryosong tanong ko kay Mommy nang tuluyan nang makaalis sila Amery dito sa dining area. Napansin kong natigilan si Mommy at direktang tumitig sa akin. Kapag sasabihin ko sa iyo kung sino ba siya, baka may masaktan lang. Maganda na yung ganito, hindi mo siya kilala dahil nagka-amnesia at nanahimik na din si Amery, seryosong sagot nito. Hindi ko naman maintindihan ang ibig niyang sabihin kaya hindi ko mapigilan ang mapakunot noo. Ano po ang ibig niyong sabihin? Mahina kong tanong. Elias, help yourself. Pilitin mong maalala ang lahat-lahat para naman makapagdesisyon ka sa sarili mo. Ayaw kong pangunahan ang lahat lalo na at ang dami nang nangyari, seryoso nitong sambit at mabilis na din itong tumayo. Nagpaalam ito sa akin na aakyat na daw ng kwarto dahil magpapahinga na daw. Naiwan naman akong gulong-gulo ang isip ko. May hint ang kung anuman ang sinabi ni Mommy kanina. Alam kong may ibig siyang sabihin pero hindi ko naman maintindihan kung ano yon. Gulong-gulo ang isipan ko nang marinig ko ang pagtunog ng aking cellphone. Dali-dali kong sinagot iyon nang mapansin kong si Rebecca ang tumatawag. Hello, seryosong sagot ko. Elias, nasaan ka? Bakit hindi ka pa umuwi? Kaagad na ding bigkas ni Rebecca mula sa kabilang linya. Kaagad namang nagsalubong ang kilay ko habang pigil ko ang sarili ko na mabulyawan ito. Sa lahat ng mga taong nakapaligid sa amin, ako lang ang nakakaintindi sa ugali ni Rebecca, kaya naman hangat maari ayaw kong saktan ang kalooban nito. Hindi ako uwi ngayong gabi kaya huwag mo na akong hintayin pa, seryoso kong sambit. What? Elias, are you kidding me? Nasaan ka? Hindi ka pwedeng hindi ka uwi. Nakalimutan mo na ba may amnesia ka at baka kung mapaano ka, seryoso nitong sambit. Hindi ko naman mapigilan ang malakas na mapabuntong hininga. Becca, may amnesia nga ako pero hindi ako inutil para kontrolin mo ang kung ano man ang nais kong gawin. Now, kung hindi mo tanggap na hindi ako makakauwi ngayong gabi, bahala ka na. Wala na akong pakialam pa, seryosong sambit ko at mabilis ko nang pinatay ang tawag. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapatiimbagang. Noon pa man, gusto ko nang itakwil itong si Rebecca eh. Palayasin sa sarili kong bahay tutal, dagdag lang sa stress ko. Pagkatapos kong makausap si Rebecca, nagpa siya akong tumambay na muna ng living area. Hindi pa naman ako inaantok pero gusto kong magpahinga na muna.
Sumasakit ang ulo ko at laman ng isipan ko ang bisita ni Mommy na si Amery pati na din ang anak nito. Shit, nababaliw na nga yata ako. Ano ba talaga ang meron sa babaeng iyon at bakit ako nagkakaganito? Kanina ko lang siya nakita pero feeling ko kay dami nang nagbago sa akin. Halos 2 oras na yata akong nakatambay dito sa living area habang nasa malalim akong pag-isip nang mapatingin ako sa hagdan. Hindi ko mapigilan ang pagguhit ng ngiti sa labi ko nang mapansin kong pababa ng hagdan si Amery. Nakasuot lang ito ng kulay pink na pajama at blouse na pantulog pero napakaganda niyang tingnan. Hain ko maintindihan ang sarili ko dahil bigla akong nakakaramdam ng pag-init ng aking katawan habang nakatitig ako sa kanya. Hindi ko talaga maintindihan ang nararamdaman ko sa babaeng ito at bakit ako nagkakaganito. Napansin kong diretso ito ng kusina. Hindi ko na din napigilan pa ang sarili ko at kaagad ko siyang sinundan. Gusto ko siyang kausapin. Gusto ko siyang tanungin at gusto ko siyang makausap. Sino ba talaga siya? Hindi ganoon kainit ang pagtanggap ni Mommy sa kanya kung hindi siya mahalaga sa pamilya namin. Pagkapasok ng kusina, napansin kong kaagad na kumuha si Amery ng isang baso. Pagkatapos noon, nilagyan niya iyon ng malamig na tubig at ininom. Tahimik lang akong nakamasid sa kanya na para bang mini-memorize ng isipan ko ang bawat galaw niya. Nang maubos niya ang laman ng baso ng tubig ay muli niya iyong dinagdagan. Pumihit siyang paharap sa akin at huli na para makapagtago ako. Bigla kasing nagtagpo ang aming mga paningin at kitang-kita ko ang pagkagulat sa maganda niyang mga mata nang makita niya ako. Mr. Valdez, seryosong tanong niya sa akin. Tipid naman akong tumango. Amery, hi. Hindi ka makatulog, seryosong tanong ko. Naglakad na ako palapit sa kanya pero kaagad din siyang umiwas at dahan-dahan siyang lumalayo sa akin na para bang ayaw niyang malapitan ko siya. Think na mamahay ako. 3 years din ang mabilis na lumipas at ngayon lang ulit ako nakaapak sa bahay na ito, seryoso niyang sambit. Hindi ko naman maiwasan na magtaka. 3 years? Ganoon din ang bilang ng mga taon na may amnesia ako ah. Bakit? Ano ang nangyari? Bakit 3 taon? Saan ka ba galing sa loob ng 3 taon na yun? Seryosong tanong ko. Mahabang istorya at nakakahiya naman kung ikikwento ko pa sa'yo, gayong hindi naman tayo magkaibigan, seryoso niyang sambit. Hindi naman ako nakaimik habang titig na titig sa kanyang mga mata kung saan nababanaag ko ang matinding kalungkutan. Yes, nababasa ko sa mga mata niya ang lungkot sa hindi malaman na dahilan. Kaano-ano ka ng pamilya namin? Paano mong naging ka-closed si Mommy gayong alof siya sa mga outsider? Siguro, hindi ka naman namin kamag-anak diba? Seryosong tanong ko. Napansin kong natigilan siya at kitang-kita ko sa mukha niya ang pilit ng ngiti. She's a friend. Dinalaw lang namin siya kanina dahil matagal kaming hindi nagkita, seryosong sagot niya sa akin. A friend tapos Mommy ang tawag mo sa kanya? Seryosong tanong ko. Napansin kong natigilan na naman siya. Napansin ko din na napadiin ang pagkakahawak niya sa baso at kitang-kita ko sa mukha niya na nagulat din siya sa tanong kong iyon. I think Mommy mo na lang ang tanungin mo sa ganyang bagay. Inaantok na ako, seryosong sagot niya at nag-umpisa na siyang humakbang paalis. Hindi ka naman siguro other woman ng kakambal kong si Elijah diba? Muli kong tanong bago pa siya nakalabas. Since sa dinami-dami ng tanong na pwede kong ibato sa kanya pero iyon kasi ang mas malapit sa katotohanan eh. Ayaw man nilang aminin sa akin, pero ang batang kasama nitong si Amery ay alam kong may dugong Villarama Valdez. Kitang-kita kasi talaga sa feature ng mukha. May hawig ito sa angkan namin lalo na kay Mommy Miracle. Anong sabi mo? Pinag-iisipan mong other woman ako ng kakambal mong si Elias. Are you kidding me? Seryosong sambit niya. Halata sa boses nito ang inis kaya naman hindi ko mapigilan ang mapangisi. Ayaw mong sabihin sa akin kung sino at ano ka ba sa buhay namin, kaya hindi mo ako masisisi kung mag-isip man ako ng ganoong bagay. Kung nagkamali ako sa salitang binitiwan ko, patawad pero alam kong hindi ka ituturing ni Mommy na isang special na bisita kung wala kang malalim na kaugnayan sa pamilya namin, seryoso kong sambit. Hindi naman ito nakaimik kaya dahan-dahan akong nalakad palapit sa kanya. Sobrang lapit kung saan nalalanghap ko ang kanyang natural maamoy niya na para bang nanonood sa puso at isipan ko. Who are you, Amery? Kung hindi ka other woman ng kakambal ko, bahagi ka ba ng nakaraan kong nakalimutan ko dulot ng amnesia? Seryosong tanong ko sa kanya. Napansin kong napakurap siya ng makailang ulit kasabay ng malungkot na ngiti na kaagad na gumuhit sa labi niya.
Nonsense lang ang pag-uusap nating ito ngayong gabi dahil wala kang ang maalala. Wala din akong time na makipagkwentuhan sa iyo ng matagal ngayong gabi dahil hinihintay ako ng anak ko sa kwarto. Hindi din tayo closed para sagutin ko ang mga tanong na ibinabato mo sa akin. Isa akong itranghero sa paningin mo at ganoon ka din sa akin. Excuse me, Mr. Valdez, seryoso niyang bigkas bago siya nagmamadaling naglakad paalis. Wala na akong nagawa pa kundi ang sundan na lang siya ng tingin. Kung ayaw niyang sagutin ang mga tanong ko, pues ako mismo ang gagawa ng paraan para makilala ko siya ng lubusan. Naging mailap ang antok sa akin ng buong gabi. Uminom na nga ako ng isang shots ng alak pero wala pa rin. Hindi ako makatulog dahil hindi mawala-wala sa isipan ko si Amerie. Kapag pilitin ko naman na mag-isip para alalahanin ang nakaraan, sumasakit naman ang ulo ko. Sobrang hirap ng ganito. Naalala ko na ang ibang mga bagay pero wala akong maalala tungkol kay Amerie at Rebecca. Nihin ko nga din maalala kung paanong ikinasal ang kakambal kong si Elijah sa asawa nitong si Jennifer gayong sa naalala ko kay Ethel siya dati. Heist, ang kahirap ng ganito. Hindi ko na malaman pa kung ano ang gagawin ko. Dumating na lang ang kinaumagahan na wala akong naitulog. Ayaw ko pa nga sanang bumangon sa aking kama kaya lang biglang tumunog na naman ang aking cellphone. Tumatawag na naman si Rebecca, kaya naman yamot akong napabangon mula sa pagkakahiga sa kama. Yes? Ano na naman ba ang kailangan mo? Seryoso kong sambit. Elias, nasaan ka? Kagabi ka pa hindi umuwi ah. Papasok ka ba ngayon sa hospital? Hinahanap ka ni Liam, seryoso nitong sambit. Wala sa sariling napasapo ako sa aking ulo nang makaramdam ako ng kirot. Rebecca, please natutulog pa ako kaya huwag kang istorbo. I need space kaya sana ibigay mo iyon sa akin, naiinis kong sagot sa kanya. Sunod kong narinig dito ang mahina nitong paghikbi. Elias, bakit ka ba ganyan sa akin? Lahat ginagawa ko para maging maayos ang pagsasama natin, pero bakit ganito mo ako kung itrato? Hindi na ba talaga ako mahalaga sa'yo? Simula noong nagka-amnesia ka nagbago din ang pakikutungo mo sa akin, seryoso nitong sambit. Becca, come on. Enough is enough. Masyado pang maaga para mag-inarte ka ng ganyan. Pwede bang tama na? Hayaan mo muna ako dahil mamaya, dadalawin ko din naman si Liam sa kwarto niya, seryoso kong sambit. Pagkatapos noon, hindi ko na hinintay pa ang sagot nito at mabilis ko nang pinatay ng tawag. Tuluyan na din akong bumangon ng kama at dumiretso ng banyo para maligo. May mga damit pa ako dito sa silid na ito na pwede kong magamit kaya alam kong magiging komportable ako dito. Para kasing ayaw ko na munang umuwi sa bahay namin ni Rebecca eh. Nakakasuffocate na kasi talaga ang pagsasama namin. Naligo ako at lumabas ng banyo na presko ang pakiramdam. Nagpasya akong magbihis na muna ng pambahay na damit para mas komportable ako. Balak kong magstay dito sa bahay ni Mommy until mamayang gabi. Lalo na at alam kong nagtatampo ito sa akin sa kawalan ko ng time sa kanya. Paglabas ko ng kwarto, sakto namang bumukas ang pintuan ng halos katabing silid na ito. Lumabas ang anak ni Amerie at napatingin din ito sa akin sabay ngiti. Nasa likod nito ang babaeng kasama nila palagi. Hello, Uncle. Good morning po, narinig kong bigkas nito na may matamis na ngiti na nakaguhit sa labi. Isang ngiti na parang mainit na bagay na biglang humaplos sa puso ko. Hello. Good morning, baby, bigkas. Walang pag-aalinlangan na naglakad ako palapit dito dahil gusto ko siyang matitigan pa. Actually, may bumubulong sa puso at isipan ko na kargahin at yakapin ito. Kakagising mo lang din po, nakangiti nitong tanong sa akin. Dahan-dahan naman akong tumango. Si nanay, naliligo pa kaya mauna na kami sa kanya sa garden, inosente nitong sambit. Hindi ko naman mapigil ang mapakunot noo. Nanay? Nanay ang tawag niya sa mommy niya. Napakasarap sa tain na pakinggan. Napaka-unik eh. Ganoon ba? Pababa din ako, gusto mo sabay na tayo, nakangiti kong sambit. Tumango naman ito kaagad sa akin. Minisyan ko na din ang babang tagapag-alaga nito na sa naalala ko, Katrina ang pangalan para hindi siya mailang sa akin. Baka kasi pagbawalan akong lumapit sa alaga niya eh. Maganda na yung pati sa kanya may respeto din ako. Pwede ba kitang makarga, Baby Elizabeth, seryosong tanong ko. Hindi ko alam pero kusa na lang lumabas sa bibig ko ang salitang baby. Na para bang sanay akong tawagin siya ng ganoon. No po, hindi na po ako baby tsaka hindi po ako pinapayagan ni nanay na magpakarga sa iba eh.
Kina Uncle Christopher at Uncle Oliver lang pwede, dahil palagi nila kaming dinadalaw ni nanay sa house saka sila ang savior namin, nakangiti nitong sambit. Inosente ng pagkakasabi niya ng katagang iyon, pero hindi ko pa rin maiwasan na magtaka sa sinabi niya. Christopher. Ang pinsan kong si Christopher ang tinutukoy nito, pero ang isa pang lalaki na nabangit nito ay hindi ko kilala. Saka, anong sabi niya? Savior. Bakit? May mga nangyari ba sa kanila na hindi ka nais-nais kaya nasabi ng bata na si Christopher at ang nagngangalang Oliver ang kanilang savior? Shit, sa kakadistansya ko sa sarili kong mga kadugo, feeling ko ang daming mga nangyari na hindi ako aware. Kailangan ko talaga sigurong dalas-dalasan ang pagdalaw ko dito kay Mommy para mas makilala ko pa si Amery. Ngayon pa lang, sobrang interesado na kasi talaga ako sa kanya eh. Ellen, sino ba talaga siya? Seryosong tanong ko kay Mommy patungkol kay Amery habang nandito kami sa garden. Pinili namin dito mag-breakfast dahil gustong maglaro ang batang si Elizabeth sa garden. Napapansin kong sobrang natutuwa si Mommy kay Elizabeth na hindi ko nakita sa kanya sa tuwing nakikita niya ang anak naming dalawa ni Rebecca na si Liam. She's special to me. Parang anak na ang turing ko sa kanya. Siguro, kung may isa pa akong lalaking anak, mas gustuhin kong si Amery na lang ang makatuluyan niya, seryosong sagot ni Mommy sa akin. Hindi ko siya maintindihan. Wala sa sariling napatitig ako kay Amery. Nakasalampak ito sa Bermuda grass na halatang sinadyang magpaaraw. Well, paano siya naging special sa pamilya natin, seryosong tanong ko. Napansin kong seryoso akong tinitigan ni Mommy sabay iling. Because she is your ex-fiancée, seryoso nitong bigkas na labis kong ikinagulat. What? Gulat kong tanong. Pinakatitigan ko pa siya para masiguro kung nagbibiro ba siya or hindi at nang mapansin ko kung gaano siya kaseryoso ngayon, hindi ko mapigilan ang mapailing. Paano? Paanong naging ex-fiancée ko siya, Mom? Seryosong tanong ko. I wish na sana bumalik na ang alaala mo para hindi mo na ako tanungin sa mga ganyang bagay. Ex-fiancée mo si Amery at huwag ka nang magtaka pa kung bakit malamig ang pakikitungo niya sa'yo. Ikaw ang unang nagloko noon kaya kayo nagkahiwalay. Ipinagpalit mo siya kay Rebecca, seryoso nitong sambit. Pakiramdam ko biglang namanhid ang buo kong katawan sa mga narinig ko mula kay Mommy. Muli akong napatitig kay Amery na noon ay nakikipagtawanan na sa anak niya. Sa anak niya? Hindi kaya? Mom, tell me the truth, ang batang iyan. Ang batang babaeng iyan anak ko ba siya? Seryosong tanong ko. Ramdam ko ang panginginig ng laman ko habang hindi ko inaalis ang pagkakatitig sa bata. Kaya pala may iba akong nararamdaman sa sarili ko unang kita ko pa lang sa kanya dahil maaaring anak ko siya. Kung totoong anak ko nga siya, totoo din pala ng lukso ng dugo. Anak mo siya. Kaya nga special ang pagtrato ko sa mag-ina dahil gusto kong makabawi ng kahit kaunti sa sakit na ipinaranas mo sa kanila noon, Elias. Seryosong sagot nito. Lalo naman akong nagulat sa sinabi niya. Kung makapagsalita kasi ngayon si Mommy, feeling ko ako na yata ang pinakamasamang tao sa balat ng lupa. Anong sabi niyo? Pinaranas ko siya ng sakit. Paano? Paano nangyari yun? Seryosong tanong ko. Noong hindi ka pa na-aksidente, likas na sa iyo ang pagiging babaero. Kung kani-kanino ka pumapatol. Actually, kay America lang tumino ng kaunti. Kaya lang, noong bumalik si Rebecca, balik ka na naman sa dati mong gawain and worst binuntis mo pa talaga. Sa mismong araw ng kasal niyong dalawa ni Amery, dumating si Rebecca at ibinalita niya sa lahat ang pagdadalang tao niya. Of course, nagkagulo, hindi natuloy ang kasal and rest of the story, seryoso nitong sambit. Para akong isang kandila na unti-unting nauupos habang nakikinig ako sa kwento ni Mommy. Hindi ako makapaniwala na nagawa ko ang ganoong bagay. Sana, dumating na ang oras na makaalala ka na para makapag-decide ka sa kung ano ang tama at mali. Awari ka na din siguro kung bakit malayo ang loob sa'yo ng mga pinsan mo. Just because of Amery. Gusto nila para sa'yo si Amery at hindi ang Rebecca na yon, muli nitong sambit. Wala sa sariling mariin kong naipikit ang aking mga mata. Lalaki ako at hindi ako basta-basta na mapapaiyak pero sa pagkakataon na ito, hinayaan ko ang luha mula sa aking mga mata na naglandas patungo sa aking pisngi. She's only ex-fiancée at ang batang babae na yan at dugot laman ko, seryoso kong sambit. Yes at ngayong alam mo na ang lahat, asa ako na hindi mo sila guguluhin. Hayaan mo na sila sa kung ano ang gusto nila.
Pinili ni Amery na manahimik at pinalaki niya ang bata ng maayos kaya deserve niyang magkaroon ng peace of mind, seryoso nitong sambit. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam ako ng pagtutol ng kalooban. Hindi. Mahirap sundin ang sinasabi ni Mommy ngayon. Kung totoong nagkasala ako kay Amery, handa akong humingi ng tawad. Kaya pala sa tuwing tinititigan ko si Amery, may kakaiba akong nararamdaman sa puso ko. Iyon pala dahil may nakaraan kami. At ang bata. Anak ko nga siya. Ganito pala ang pakiramdam ng lukso ng dugo. God, bakit ako nakagawa ng kasalanan? Kaya pala habang kausap ko kagabi si Amery, napapansin ko ang kawalang interes sa ekspresyon ng mukha niya. Iyon pala, may malaki akong kasalanan na nagawa sa kanya. Wish ko lang na sana bumalik na ang alaala ko para naman hindi na ako nangangapa pa sa dilim. Para naman alam ko na din ang kung ano ang gagawin ko. Pero sa ngayon, isa lang ang gusto kong gawin. Gusto kong lapitan ang anak kong si Elizabeth para mayakap ng mahigpit. Gusto ko din iparamdam sa kanya ang pagiging ama ko na never kong niyapadama sa nakalipas na mga taon. Si Amery, yes, si Amery. Gusto ko siyang makasawp. Gusto ko siyang tanungin sa mga bagay-bagay na gumugulo sa isipan ko ngayon. Kanina pa ako pasulyap-sulyap kina Mommy Miracle at Elias na noon ay seryosong nag-uusap. Alam kong sa mga sandaling ito, kinikwento na ni Mommy kay Elias ang tungkol sa aming nakaraan na nakalimutan niya na. Yes, aware ako tungkol sa bagay na iyon dahil nagpaalam naman sa akin si Mommy kanina. Kagabi pa daw kasi nagtatanong si Elias tungkol sa aming dalawa ni Elizabeth at hindi na alam ni Mommy kung ano ang sasabihin dito. Ayaw ko man na ikwento niya kay Elias ang tungkol sa aming dalawa ni Baby Elizabeth, wala na din akong choice kundi ang pumayag na lang. Hindi ako makatangi kay Mommy Miracle lalo na at sobrang bait nito. Isa pa, karapatan din ni Elias na malaman ang katotohanan kaya pumayag na lang ako. Kanina pa sana kami uwi ng bahay. Kaya lang pinigilan kami ulit ni Mommy Mirals na magstay pa. Mamaya darating din dito sa bahay sila Jen, Veronica, Charlotte at iba pang mga pinsan ni Elias. Alam na nila ang tungkol sa pagbabalik ko at excited na silang makita kaming mag-ina. Sa totoo lang, hindi ko akalain na babalik ako sa ganitong senaryo. Ang muling makabalik sa angkan ng mga Villarama Valdez clan. Sa bagay, hindi naman para sa akin kaya pumayag ako eh. Para din ito kay Baby Elizabeth. Ayaw kong ilayo siya sa mga kadugo niya. Ayaw kong ipagkait ang katotohanan sa kanya na may ama siya. Nahuli na ang mga kumidnap sa akin noon at nanatiling nakalaya si Rebecca at iyon ang susunod kong hakbang na gagawin. Hindi ako papayag na hindi siya managot sa ginawa niya sa amin noon, lalo na at alam ko sa sarili ko na posible nitong ulitin ang ginawa nito noon. Hindi ko na mapapayagan pa ang tungkol sa bagay na iyon, kaya didikit ako sa Villarama clan para sa seguridad naming mag-ina. Alam kong malaki ang maitulong nila sa aming mag-iina at kukunin kong pagkakataon iyon. Hindi na ako iiyak pa. Hindi na ako malulungkot pa at sisiguraduhin kong magbabayad si Rebecca sa lahat ng mga kasalanan na nagawa niya sa akin. Nanay, Bevy, are you crying po? Bumalik lang ako sa huwesyo mula sa malalim na pag-iisip nang marinig ko ang inosenteng boses ni Elizabeth. Wala sa sariling kaagad kong pinunasan ang luha mula sa aking mga mata. Gosh, umiiyak ako nang hindi ko namamalayan. Ha? Wala. Wala, nanapuwing lang si nanay, nakangiti kong sambit. Ayaw kong mag-aalala siya sa akin. Ayaw kong mag-isip ng kahit na ano ang anak ko. Ganoon po ba? Gusto niyo po bang ihip ko ang ayes niyo para matangal ang puwing, inosente nitong tanong sa akin. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapangiti sabay hawak sa magkabilaan nitong pisngi. Ang ganda ng anak ko. Super cute at kay sarap pang gigigilan. Nope. Ayos na ako, baby. Nawala na ang puwing kaya pwede ka nang bumalik sa pakikipaglaro, nakangiti kong sambit. Okay po nanay, nakangiti nitong sambit at muli itong tumakbo palayo sa akin. Patungo ito kay Katrina kaya nasundan ko na lang ito ng tingin habang hindi mawala-wala ang matamis ng ngiti sa labi ko. Can I talk to you? Nakatutok pa rin ang paningin ko sa anak ko nang marinig ko ang boses na iyon. Kaagad akong napaangat ng tingin at hindi na ako nagulat pa nang masilayan ko si Elias. Seryoso ang kanyang mukha habang nakatitig sa akin. Tungkol saan, seryosong tanong ko sa kanya. Mula sa pagkakasalampak sa Bermuda grass, mabilis akong tumayo at seryosong hinarap si Elias.
Tungkol saan? Tungkol sa baby natin? Bakit ngayon ka lang ulit nagpakita sa akin? Seryosong tanong niya. Napansin ko din na namumula ang mga mata nito habang seryosong-seryoso ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mahabang istorya and besides, kahit magkwento ako, hindi din sure na maniniwala ka sa akin, lalo na at wala kang maalala, seryosong sagot ko sa kanya. But, she's Elizabeth's daughter, diba? Seryosong tanong niya sabay titig sa gawin ni Elizabeth na noon ay masaya pa ring nakikipagharutan kay Katrina. Yes, pero kung diskumpiyado ka, pwede kang magpa-test, seryosong sagot ko. Napansin ko ang kaagad na paglamlam ng mga mata niya. Tumitig sa kawalan habang may malungkot na ngiti na nakaguhit sa labi. Ano ba talaga ang nangyari bago ako nagkaroon ng amnesia, Mary? How old is she? Bakit ganito ka makipag-usap sa akin? Seryosong tanong niya. 3 months from now, magpo 4 years old na siya, seryosong sagot ko. Napansin ko ang kaagad na pagtiim ng bagang niya habang titig na titig siya sa akin. So, nauna kang dumating sa buhay ko compare kay Rebecca, seryosong tanong niya. Kaagad naman akong umiling. I don't know. Hindi ko alam. Maybe not. Rebecca was your ex-girlfriend bago mo ako nakilala pero nauna mo akong nabuntis, seryosong sagot ko. Kaagad namang nagsalubong ang kilay niya sa sinabi kong iyon. Diba, ang gulo ng pagkakasabi ko yata eh. Pero bahala na siyang umintindi. What you mean? Seryosong tanong niya habang titig na titig siya sa akin. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang matinding pagkalito. Ayaw ko nang pag-usapan pa ang tungkol sa nakaraan. Tapos na iyon at nakapili ka na kung sino ba talaga ang mas mahalaga sa iyo. Nandyan si Rebecca, may anak kayo. Mag-focus ka na lang sa kanila dahil kayang-kaya kaming mabuhay ng anak ko kahit wala ka, seryoso at walang paligoy-ligoy kong sagot. Kaagad na gumuhit ang sakit sa mga mata nito pero hindi ko na pinagtuunan pa ng pansin. Wala na akong pakialam pa sa nararamdaman niya. Bumalik man o hindi ang alaala niya, wala na din akong pakialam. Second life ko na ito at hindi ko gagamitin para masaktan ulit. Tama na ang minsang pag-iyak. Hindi na ako babalik pa sa nakaraan. Mary, ganito ka ba talaga? Bakit ako nasasaktan sa mga sinasabi mo ngayon? Seryosong tanong niya sa akin. I don't know. But, Elias, one thing for sure, matagal na tayong tapos at kung sakaling dumating man ang time na maalala mo ako, pilitin mong ibaon sa limot ang nakaraan natin, seryoso kong sambit bago ako naglakad paalis. Naramdaman ko naman ang kaagad na pagsunod niya sa akin hanggang sa nakarating kami ng gazebo. Alam ba ni Baby Elizabeth na ako ang ama niya? Seryosong tanong niya. Kaagad naman akong umiling. Hindi niya pa alam pero huwag kang mag-aalala. Kumukuha pa lang ako ng tiyempo para sabihin sa kanya since hindi pa naman siya nagtatanong tungkol sa iyo, seryosong sambit ko. Napansin kong kaagad na nagsalubong ang kilay niya. What I mean, never na nagtanong sa akin ang anak mong si Elizabeth kung sino ang ama niya. Siguro dahil lumaki siya na wala siyang ibang nakikita kundi ako at si Katrina lang, muli kong sambit. Ano ang ibig mong sabihin? Seryosong tanong niya. Somebody want to murder us before at lumaki sa gubat si Elizabeth. Kasama ako at ni Katrina, seryosong sambit ko. Kaagad na nanlaki ang mga mata niya sa gulat sa sinabi kong iyon. Sa nasabi ko na kanina, wala akong balak na ilihim kahit kanino ang mga pinagdaanan ko. Mananagot ang dapat managot. Sa sobrang takot ko na baka mahanap kami ng mga kidnappers at mapatay, pinili kong manirahan sa gubat kasama ang anak mo. For 3 years kinaya namin na mabuhay na kami lang at umaasa sa bunga ng puno sa kagubatan para maibsan ang pagkalam ng sikmura. Seryoso kong sambit kasabay ng pagpatak ng luha sa aking mga mata. Hindi naman siya nakaimik. Alam mo ba kung paano kami nakaalis sa lugar na iyon? Dahil kay Christopher at sa mga kaibigan niya. Blessings in disguise ang nangyari dahil ang gubat na pinagtataguan namin ay nabili niya, muli kong sambit. Kaagad na nanlaki ang mga mata niya sa gulat samantalang ako naman ay walang patid ang pagpatak ang luha mula sa aking mga mata. Until now, hindi pa rin namin nakukuha ang justice pero hindi ako titigil. Magbabayad siya. Magbabayad ang taong nasa likod ng pagkidnap sa amin, seryoso kong sambit. Hindi naman siya nakaimik. Titig na titig lang siya sa akin habang halata sa mukha niya ang matinding pagkalito.
Regarding kay Baby Elizabeth, pwede bang bigyan mo muna ako ng time para masabi sa kanya ang tungkol sa iyo? Ayaw kong lituhin ang isipan ng bata. Lalo na at hindi ka pa niya kilala, seryosong muling sambit ko. Napansin kong kaagad na lumamlam ang mga mata niyang titig na titig pa rin sa akin. Ilang sandali din siyang nanahimik bago tumango. Alright. Wala pa akong naalala sa ngayon tungkol sa inyong dalawa ng anak natin pero pangako, babawi ako sa inyo. Kung may nagawa man akong kasalanan. Sa inyo noon, patawad, muli niyang bigkas. Pilit naman akong umiti bago tumango. Pinunasan ko na din ang luha sa aking mga mata. Ano ba ang nangyayari sa akin? Bakit ba umiiyak na naman ako? Matagal na kitang pinatawad sa mga nangyari, dahil sa ngayon, mas gusto ko na lang mag-focus sa pagpapalaki sa anak ko. Kung ano man ang nakaraan natin, matagal ko nang ibinaon sa limot. Muli kong sambit kahit na ang totoo, hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang kirot sa puso ko. Pero kailangan kong magpakatatag hindi para sa sarili ko, kundi para na lang sa anak ko. Noon pa man, anak ko na lang ang naging dahilan kaya hanggang ngayon, patuloy pa rin akong lumalaban sa buhay. Kung wala ka ng ibang katanungan, pwede bang maiwan na kita? Babalikan ko lang ang anak ko, muli kong sambit. Napansin ko ang dahan-dahan niyang pagtango kaya naman mabilis na din akong umalis. Kasabay ng tuluyang pagtalikod ko sa kanya ay ang muling pagpatak ng luha mula sa aking mga mata. Ngayong muli ko siyang nakaharap, hindi ko akalain na muli kong maramdaman ang sakit ng kalooban. Ang akala ko talaga nakalimutan ko na siya, pero hindi pala. Nandoon pa rin ang sakit. Sariwa pa rin pala ang sugat sa puso ko dulot ng masakit na nakaraan naming dalawa. Mary, ikaw na ba talaga iyan? Nakangiting tanong sa akin ni Charlotte. Sa lahat ng mga pinsan ni Elias na darating ngayong araw dito sa bahay ni Mommy Miracle, siya itong nangunguna. Ano sa palagay mo? Hindi ba ako si Mary, pabiro at nakangiti kong sambit? Hindi na ako nakapalagpa nang bigla niya na lang akong yakapin ng mahigpit. Ikaw nga. Ikaw si Mary, God. Salamat. Salamat dahil sa wakas bumalik ka na. Narinig kong sambit nito habang nakayakap sa akin. Kaagad ko naman siyang tinapik sa kanyang balikat. Umiyak na ako kanina at ayaw ko nang umiyak ulit ngayon. Lalo na at ramdam ko ang mainit niyang pagtangap sa akin. Grabe, kung gaano ako kamalas pagdating sa pag-ibig, siyang swerte ko naman pagdating sa mga kaibigan. Mahigit 3 taon kaming hindi nagkita pero ramdam ko pa rin ang mainit na pagtangap niya sa akin. You're pregnant, nakangiti kong tanong kay Charlotte. Kumalas na ako sa pagkakayakap dito at pinakatitigan ang umbok ng kanyang tiyan. Yee, sa wakas. Nakabuo din ulit kami ni Pinot, nakangiti nitong sambit. Lalo naman akong nakaramdam ng tuwa para sa kanila. Noon pa man, alam kong pangarap na nilang dalawa ni Pinot na magkaanak ulit at nakikita ng mga mata ko kung gaano siya kasaya ngayon dahil natupad iyon. Si Jen, kakapanganak lang. Tapos si Ella, buntis na naman, nakangiti nitong muling sambit. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Bago ako nakidnap, kabuwanan pa lang ni Ella tapos ngayon buntis na naman siya. Grabe, nagpaparami ba talaga sila ng lahi? Ang galing nila. Super galing nila at swerte nila sa mga asa-asawa nila. Samantalang ako, heto nangangapa at mukhang tatandang mag-isa. Talaga? Grabe, ang gagaling nyo, masaya kong sambit habang pinakatitigan ko ang malaking umbok ng tiyan nito. Matagal na naming pangarap ni Pinot ito at sa wakas, ibinigay din, nakangiti nitong sambit. And congratulations sa inyong dalawa, nakangiti kong ding sambit sabay hila sa kanya, patungo sa may gazebo. Sakto naman na pagdating namin doon, naabutan namin si Elizabeth na katabi ni Mommy Miracle. Umiinom ito ng milk at halatang naglalambing ito kay Mommy Miracle dahil nakakandong pa ito. Hi tita! Bati nito kay Mommy Mary sabay halik sa pisngi nito at pagkatapos si Elizabeth naman ang hinarap niya. Wow, Mary, siya na ba ang baby mo? Buong pagkasabik na tanong niya sa akin. Kaagad naman akong tumango. Yes, siya nga. Baby, say hello to tita, nakangiti kong sambit. Kaagad namang napatingala ang anak ko at tumitig kay Charlotte sabay nagiti. Hello. You're so beautiful, tita. Buong tamis ang iting nakaguhit sa labi nito habang sinasabi ang katagang iyon. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Oh, Grabe! Ang galing ang linaw ng mga mata ng anak mo, Mary. Kitang-kita Noya ang kagandahan ko.
Nakangiting sagot naman ni Charlotte. Pagkatapos noon, nilapitan nito si Elizabeth at pinupog ng halik sa pisngi. Napahagikik naman ang anak ko. Sa nasaksihan kong iyon, hindi ko mapigilan ang makaramdam ng sobrang proud para sa anak ko. Sa wakas, lalawak na ang mundo niya. Makikilala niya na ang mga kadugo niya. Bahagi siya ng angkan na ito at ayaw kong ipagkait sa kanya iyon. Gusto kong palakihin ang anak ko na kilala niya kung sino-sino ang mga kadugo niya. Charlotte, nasaan na ang iba mo pang mga pinsan? Sabat naman ni Mommy Miracle. They are coming na po, tita. I'm so excited na makita ulit si Amery at ang cute na baby na ito kaya noong nalaman ko na nandito siya, halos lumipad na ako patungo dito, nakangiti nitong sambit. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Ganoon ba? Mabuti naman kung ganoon. Siya, maiwan ko na muna kayo dito at i-check ko muna ang niluluto ng cook natin, nakangiting wika ni Mommy Miracle at mabilis na din itong nagpaalam. Thank you Mom, sambit ko dito. Totoo lang, nahihiya din naman ako kay Mommy Miracle. Masyado siyang mabait para dumistansya sa kanya. Anak niya lang ang may kasalanan sa akin, kaya walang dahilan para lumayo ang loob ko sa kanya. Nasa ganoon akong pag-iisip nang mapansin ko ang naglalakad na parating na si Elias. Pagkatapos namin mag-usap kanina, bigla niya na lang akong nilayasan. Pumasok siya sa loob ng bahay na masama ang loob at heto na naman siya ngayon. Nakabawi na yata sa diskusyon naming dalawa kanina dahil mukhang okay na siya ulit ngayon. Elias Kaus. Kumusta? Nandito ka din? Don't tell me na ipupursu mo na magkabalikan na kayo ni Amery. Abat boto ako sa gagawin mong iyan at susuportahan talaga kita. Nakagiting wika naman kaagad ni Charlotte dito. Walang preno ang bibig kaya hindi ko mapigilan ang mapangiwi. Sis. Malabong mangyari, seryosong bigkas ko at mas pinili kong tumabi sa anak kong si Elizabeth. Napansin kong nag-angat naman ang tingin si Elizabeth at direktang tumitig kay Elias sabay kaway. Hello again, Uncle Elias, nakangiti nitong sambit. Napansin kong napasulyap muna sa akin si Elias bago tumitig kay Elizabeth. Hello. You're so cute, pwede ba kitang i-hug? Seryosong sambit nito. Napatingin naman si Elizabeth sa akin na para bang nagpapaalam kung payag ba ako or hindi. Nang tumango ako, buong tamis nitong minisyan si Elias sabay tango. Pwede daw po, sabi ni nanay, nakangiti nitong sambit. Pigil ko tuloy ang matawa nang marinig kong bigla na lang humagalpak ng tawa si Charlotte. Yegsel, kung hindi ka sana nagluko noon, wala ka sana sa sitwasyong ito ngayon, narinig kong sambit ni Charlotte. Alam kong para kay Elias ang katagang binitiwan niya, kaya mas pinili kong manahimik na lang. Habang yakap ko ang anak kong si Elizabeth, pigil ko ang sarili kong maluha. Ganito pala ang feeling kapag yakap mo ang sarili mong anak. Sa wakas, nahawakan ko din siya. Naghihintay na lang ako na ipagtapat ni Amery sa kanya na ako ang ama niya. Sa ngayon, masaya na ako dahil nayakap ko na siya. Pagkatapos kong yakapin si Elizabeth, nagpaalam na din ako na alis na. Hindi ko na hinintay pa ang iba pang mga pinsan ko na parating. Kanina pa tumatawag sa akin si Rebecca at kinukulit ako nito na puntahan ang anak kong si Liam sa hospital dahil hinahanap daw ako nito. Labag man sa kalooban na iiwan si Elizabeth at Amery dito sa bahay, kahit gusto ko pa silang makausap, wala na akong nagawa pa kundi ang umalis na muna. Wala eh. Kilala ko si Rebecca at kapag hindi pa ako uwi ngayon din tiyak akong susugod na yon. Walang hiya pa naman ang babaeng iyon. Are you sure alis ka na? Ang daya, Elias, ha? Minsan lang tayo kung magtipon tapos lakayas ka na kaagad. Hindi mo man lang hinintay ang iba pang mga pinsan natin, angal pa nga ni Charlotte. Liam, needs me, seryosong sambit ko. Sos, si Liam ba talaga ang dahilan or baka naman pinipilit ka ni Rebecca? Nakaimbos na sagot nito. Sumulyap muna ako kay Amery bago ako naglakad paalis. Sa totoo lang, naguguluhan na ang isipan ko kung sino ba talaga sa kanila ang uunahin ko. Gusto kong makita palagi si Amery at makasama ang anak namin pero kailangan naman ako ni Liam. Minus na lang si Rebecca dahil wala na akong pakialam pa sa babaeng iyon. Diretso na ako ng kotse. Ni hindi na nga ako nakapagpaalam pa kay Mommy. Tiyak din kasi ako na hindi ako nito papayagan eh. Babalik na lang siguro ako mamaya pagkatapos kong magpakita kay Liam. Pagdating ng hospital, diretso na ako sa silid ni Liam. Nakakonfine pa rin ito sa hospital na pag-aari ko dahil sa sakit nitong leukemia.
Napakabata pa ng anak ko para magkasakit ito ng ganoon kalala at sana gumaling pa rin siya kahit na alam kong mababa ang porsyento na magiging maayos ulit ang kalagayan nito. Pagdating ko sa pintuan ng private room ng anak ko, hindi ko mapigilan ang malakunot noo. Naririnig ko kasi ang pag-iyak ni Liam mula sa loob. Akmang bubuksan ko na sana ang pintuan pero muli akong natigilan nang marinig ko ang galit na boses ni Rebecca. Bakit ba napaka-inutil mong bata ka? Bakit ba ikaw pa ang nagkasakit ha? Kung mamatay ka na, mamatay ng ayon din para naman maisipan ng ama mo ang dalawin ka, galit na bigkas nito. Hindi ko naman maiwasan na magulat sa akin narinig. Hindi ako makapaniwala na nagawa nitong pagsalitaan ng ganoon na lang ang sarili niyang laman at dugo. Hindi ko akalain na ganoon ito kasama para sabihin sa anak namin na sana mamatay na ito. Dadaadi. Dadadi. Narinig kong sambit ni Liam. Patuloy pa rin ito sa pag-iyak. Halos pautal-utal din itong magsalita dahil sa kalagayan nito. Shut up! Shut up! Narinig kong halos pasigaw na wika ni Rebecca. Hindi na ako nakatiis pa at dahan-dahan kong niluwagan ang pagkakabukas ng pintuan at sumilip sa loob at kitang-kita ko kung paano pandilatan ni Rebecca ang anak namin. Naiinis na ako sa iyong bata ka ha. Tumigil ka na sabi galit nitong bigkas. Hindi na ako nakatiis pa at nagmamadali na akong pumasok sa loob. Nag-umapas ang galit sa puso ko dahil sa nasaksihan ko. Rebecca, ano ang ginagawa mo? Galit kong singhal dito. Lalo namang pumalahaw ng iyak si Liam samantalang kitang-kita ko ang pagkagulat sa mga mata ni Rebecca. Elias! Dumating ka, nakangiti nitong sambit. Mabilis ko siyang nilapitan at mariin kong hinawakan ang kanyang braso. Ano yung narinig ko? Ano yung sinabi mo sa anak ko? Galit kong tanong sa kanya. Elias, baby, no. Wala. Walang ibig sabihin ang nabitawan kong salita kanina. Stress lang ako kaya ganoon, taranta nitong sambit. Kitang-kita din ang bigla niyang pamumutla na halatang guilty talaga siya sa ginawa niya kay Liam. Hindi ako ganoon katanga para paikutin mo ako ng ganito, Rebecca. Ano ang ginawa mo sa anak ko? Nanlilisik ang mga matang tanong ko sa kanya. Mas lalo kong diniinan ang pagkakahawak sa braso niya kaya napaigik ito sa sakit. Elias, nasasaktan ako. Please huwag mo naman itong gawin sa akin ito o maluha-luha niyang sambit. Hindi ko siya pinakingan bagkos halos patulak ko siyang binitiwan. Sa susunod na gagawin mo ulit kay Liam ang ginawa mo kanina, malilintikan ka na talaga sa akin, galit kong sigaw sa kanya. Pagkatapos kong sabihin iyon, kaagad kong dinaluhan ang umiiyak pa ring si Liam at mahigpit na niyakap para ipadama dito ang presensya at pagmamahal ko. Pagkatapos kong pakalmahin at patulugin si Liam, nagpasya na din akong umakyat sa aking opisina. Nag-iwan ako ng 2 nurse na mag-aasikaso kay Liam. Sa nakita ko kung paano tratuhin ni Rebecca ang anak namin, bigla akong nawala ng tiwala sa kanya. Hindi siya ang dating Rebecca na kilala ko. Sa isang iglap lang, bigla kong napansin ang sungay at buntot niya. Isa siyang babae na kahit na sariling anak ay kaya nitong pagsalitaan ng hindi maganda. Paano na lang pala kung hindi ako dumating? Ano mangyayari sa anak ko? Heist, hindi ko talaga akalain na nagawang pagsalitaan ni Rebecca ang anak namin. Iyon ang unang pagkakataon na narinig ko ang katagang iyon sa bibig niya, kaya talagang frustrated ako ngayon sa kanya. Elias, please, huwag ka namang magalit sa akin oh. Dugo at laman ko din si Liam at mahal na mahal ko din siya. Ang mga nasabi ko sa kanya kanina at dulot lang ng stress. Bigla ako nawala sa sarili ko at hindi ko na alam kung bakit ko nagawa yun. Pero, promise, nagsisisi na ako at hindi ko na ulitin, seryosong sambit nito. Matalim ang mga matang tinitigan ko siya bago ako nagpasyang muli itong harapin. Kumuha na ako ng personal na mag-aalaga kay Liam kaya umuwi ka na, malamig ang boses na bigkas ko sa kanya. Galit? Galit ka sa akin dahil sa ginawa ko. Naluluhan itong sambit. Becca, kahit sino, hindi natutuwa sa ginawa mo kanina kay Liam kaya huwag mo nang pahirapan ang sitwasyon. Umalis ka na dahil hindi ka kailangan ni Liam. Kumuha na ako ng mag-aalaga sa kanya 24 oras kaya pwede ka nang mag-relax at gawin lahat ng gusto mo, seryosong bigkas ko. Elias, alam ko na ang pagkakamali ko pero promise hindi ko na ulitin. Promise hindi magyayari ulit iyon, naluluhan itong sambit. Marahas naman akong napabuga ng hangin. Napatingin ako sa anak kong si Liam na mahimbing nang natutulog bago ko mariin na hinawakan si Rebecca sa braso at hinila siya palabas ng silid.
Narinig ko pa ang reklamo nito na nasasaktan daw ito pero hindi ko na pinansin pa. Diretso lang ang hakbang ko at nang makalabas kami ng kwarto, kaagad ko na din naman siyang binitiwan at seryosong tinitigan sa kanyang mga mata. Ayaw na muna kitang makita pa na lumapit-lapit kay Liam, seryosong bigkas ko. Napansin ko ang pait na gumuhit sa mukha nito pero hindi ko na pinansin pa. Diretso na akong naglakad paalis para pumunta ng opisina. Maraming tambak na mga trabaho na dapat kong tapusin kaya naman kailangan ko talagang magtrabaho ngayong araw. Sa mga susunod na araw, balak ko ding mag-spend ng time kay Elizabeth. Wala man akong maalala tungkol dito pati na din sa ina nitong si Amery, pipilitin kong maalala ang lahat-lahat. Lalo na ngayong unti-unti ko nang naaalala ang nakaraan. Yes, kulang pa ang naaalala ko pero pasaan ba at darating din ang oras na pati nakaraan naming dalawa ni Amery papasok na din sa isipan ko. Pagdating ko ng opisina, isinubsob ko ang sarili ko sa trabaho. Hanggang sa hindi ko namalayan ng oras at ginanabi na pala ako. Wala sa sariling napansandal ako sa aking swivel chair. Ipinikit ko ang aking mga mata at hinilot-hilot ang aking sentido. Ilang saglit din akong nanatili sa ganoong sitwasyon hanggang sa napagpasyahan kong umuwi na muna. Nakakaramdam na ako ng pagod sa aking katawan at kailangan ko ng magpahinga. Pagdating ng bahay, naabutan ko si Rebecca na halatang inaabangan ako. Hindi ko siya pinansin bskos diretso lang akong naglakad patungo sa second floor ng bahay. Pagod ako at ayaw ko na munang makipagdiskusyon sa kanya. Elias, mag-usap tayo. Please, seryosong sambit niya. No. I am busy at wala akong time. Seryosong sambit ko gamit ang malamig kong boses. Wala akong interes sa kahit na ano paman. Lalo na ang tungkol sa mga bagay na gusto niyang sabihin sa akin. Diretso ako ng kwarto at inihiga ko ang pagod kong katawan sa malambot na kama. Mariin kong ipinikit ang aking mga mata pero muli ding napadilat kaagad nang muling lumitaw sa balintataw ko ang mukha ni Amery. Shit! Bakit ngayon ko lang naalala? Ang babaeng laman ng panaginip ko nitong mga nakaraang taon ay walang iba kundi si Amery. Yes, mga panaginip. Hindi mabilang na mga panaginip at alam kong may dahilan iyon. Ito na nga iyon. Si Amery ang babaeng nakikita ko sa aking mga panaginip na duguan at umiiyak. Sa naisip kong iyon, muli akong napabangon ng aking kama. Ano ba talaga ang nangyari 3 years ago bago ako naaksidente? Bakit kami nagkahiwalay dalawa gayong kung totoosin may anak kami at kung totoosin mas nauna din akong nagkaanak sa kanya kumpara kay Rebecca? Sa naisip kong iyon, dali-dali kong dinampot ang susi ng aking kotse. Diretso akong naglakad palabas ng kwarto at bumaba ng bahay. Sumalubong ulit sa akin si Rebecca pero hindi ko siya pinansin. Nakafocus ang isipan ko kay Amery at gusto ko siyang makita. Elias, saan ka pupunta? Narinig kong tanong nito sa akin pero hindi ko na pinansin pa. Diretso lang ang lakad ko hanggang sa makarating ako ng kotse. Sumakay at humarurot paalis. Umaasa ako na nasa bahay pa ni Mommy si Amery para makausap ko siya. Hindi ko man maalala ang lahat-lahat ng nakaraan namin pero umaasa ako na sana magkwento siya. Kumpara kay Rebecca at Amery ngayon, alam ko sa sarili ko na mas matimbang sa akin si Amery. Sa tuwing tinititigan ko kasi ito, nakakaramdam ako ng paninikip ng aking dibdib. Malayong malayo ang nararamdaman ko para kay Amery kumpara kay Rebecca.